Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. Wow! Ang mga co-host ko ngayon ay sobrang active. Parang natural na natural eh. Kanina nabuhayan na ako, hindi pa tayo nag-start. Iba talaga Nakakatal na yung mga kalamnan ko. Iba talaga pag Galit. chismis ang pre-workout eh. No? Totoo Alam mo, yan yan. talaga ang nakakapagpabuhay sa akin. Daig pa ang unleaded na gasolina eh. Di ba? Partida, maghapon kami Kahit nag-work, anong ha? pagod ko, ay nagluto pa tayo Ay, sa oo nga. Actually. Guys, thank you pala sa masarap na carbonara. Si Maring Carla lang yun. Thank you. Yung mga gusto pang umorder. Oo, masarap guys. Anyway, ready na kayo? May Yes. bago tayong kumpisal. Ready na ako. Huwag kayong mag-alala, wholesome to. By the way, gusto kong i-acknowledge na itong kumpisal na to is from Reddit. So, this was obtained from Reddit. Yung subreddit is may confession ako. Anyway, here's the kumpisal. Nalaman ko na ako pala ang the one that got away ng campus crush namin. Natuloy rin sa wakas ang high school reunion. Halos kumpleto ang batch, may pagkain, slideshow ng throwback photos, tawanan, at games para masaya. Classmate ko si campus crush. Alam ng lahat siya yon. Matalino, varsity, laging may spotlight. Yung tipo na hinahangaan ng marami. Ako, sakto lang. Hindi mahiyain, may sariling barkada, pero never naging achiever o pabida. Chill lang, more of a wallflower. Casual friends kami noon kasi magkatabi kami sa classroom. Nagkakausap, nagtutulungan minsan, pero hanggang dun lang. Never naging close. At to be honest, never ko rin siya naging crush. Hindi dahil hindi siya kahanga-hanga, kundi kasi that time ang dami kong iniisip na personal na bagay, lalo na sa broken family situation ko. Fast forward sa reunion, magkatabi kami sa table. Casual kamustahan, kwentuhan, tawa-tawa. Then dumating na yung part ng games. Pinoy, henyo. Kailangan ng partner. Nag-uumpisa pa lang magpaliwanag yung host. Bigla siyang tumingin sa akin. Partner tayo ha? Sabay ngiti. Umuo agad ako. Hindi ako nagulat. Wala lang kasi yun sa akin. Alam ko kasing mananalo kami. Matalino tong kasama ko. Nung turn na namin, ang word na kailangan namin hulaan, Christina Aguilera. Nag-start siya kumanta, as in talagang sinimulan niya yung I Turn to You. Instantly, nasagot ko, panalo agad kami. Sabi pa ng mga tropa, ang daya niyong dalawa. After ng program, tumambay pa kami ng ilang tropa at ilang colleagues. Maaga pa raw, kaya nauwi kami sa open bar dito sa Subic. Doon, nagkaroon kami ng chance na mag-catch up on anything. Kahit sa totoo lang, ni minsan di naman kami nag-uusap kahit sa Blue App. Medyo awkward sa una, pero surprisingly, ang sarap lang makinig at makipagkwentuhan. Tapos bigla siyang nagtanong, bakit nung college hindi ka na nagpaparamdam? Sagot ko, marami lang pinagdadaanan. Pero sa totoo lang, gusto ko sabihin na nahirapan talaga ako after high school. Kailangan kong magbanat ng buto para makabalik sa pag-aaral. 2 taon akong tumigil muna. Nag-dizer ako, nagbantay ng computer shop at minsan tricycle driver ni Papa. Hindi ko na naikwento lahat nun. Pero siguro, sa mga ganong tanong, may mga sagot din na mas madaling itahimik kaysa ipaliwanag habang may tugtog sa background at hawak mong baso na may yelo. Pagkatapos nun, tumahimik kami sandali. Niyaya ko siya sa may beachfront. Tapos bigla niyang sinabi, "Na-miss kita kausap." Sumunod pa niya, "Ikaw lang naman yung classmate kong lalaki na lagi kong nakakausap noon." Sabay ngiti. Syempre, katabi kita sa upuan. Napangiti ako tapos sabi ko, "Lapit ka na pala maging doktor. Congrats dun ah." Tumango siya, sabay sabi, 1 taon na lang. Habang nagsasalita, panay ang tingin niya sa phone. May urgency, pero kalmado. Pilit kinokontrol, lalaki yung tumatawag. Kaya sabi ko, "Mini-message ka na ng boyfriend mo ata ah. Uwi ka na kaya?" Napatingin siya sa akin, sabay tawa. Walang pakialaman na ng love life. Tapos sabay sagi. "Di ba naging kayo ni A at si K at si L?" Tinignan niya ako ng diretso, sabay ngiting may halong biro. "Tindi mo ah." Napakamot ako ng ulo. Semi-girlfriend lang naman yung mga yun. Sabay batok niya sa akin, sabay tawa. "Mga kalokohan mo." Nagtawanan kami pareho. Wala nang kasunod na tanong. Wala na rin klarong sagot. Pero sa pagitan ng tawanan, parang ang daming gustong sabihin na pareho naming piniling hindi itanong. Hanggang sa dumami na yung alak sa utak. Bigla niyang tanong, "Bakit di mo ko sinubukang ligawan dati?" Tahimik lang ako, saglit. Tinignan ko siya tapos sagot ko, "Wala naman akong may offer na bagong bagay sa'yo. I'm just me." Wala na siyang sinabi. Tumango lang. Tumingin ulit sa beer niya. Sabay isang mahinang ngiti. Tapos tumingin siya ulit sa akin. Tahimik lang.
pero mapula na yung pisngi niya dahil sa alak. Hindi ko alam kung dahil sa iniinom, sa tanong o sa sagot. Pero sa sandaling yun, parang naging tahimik ang lahat. Kami lang, walang tugtog, walang ingay, walang ibang tao sa paligid. Pabulong niyang sinabi sa akin, alam mo ba ang tawag ko sa'yo kapag kausap ko ang mga friends ko? Tumingin ako sa kanya, medyo nakakunot ang noo. Ha? Ano? Sabay sabi niya habang nakatingin pa rin sa akin. Breeze, ikaw si Breeze. Dahil dumadaan ka lang lagi sa akin. Kahit gusto ko talaga na andyan ka lang sa tabi ko. Wala akong nasagot, nagtaka ako sa loob-loob ko. Dala lang ba to ng alak dahil ngayon lang ulit kami nag-usap? O may matagal na pala talaga siyang tinatago? Tahimik lang ako, tapos bigla siyang ngumiti. Medyo bitin, medyo totoo. Akala ko nung college galit ka sa akin. Pero ngayon, walang nagbago sa'yo. Masaya ako dahil nakausap kita ulit. Kahit alam na natin, alam mo na. Hindi na niya tinapos at hindi ko na rin hiningi yung ending. Isang matinding katahimikan. Wala nang sinabi, wala ring dapat sabihin. Tapos narinig na namin ng mga tropa, nagtatawagan na, umuwi na raw kami. Tumayo kami, ako pa nga ang unang nagsabi, hatid na kita. Sabi niya, gamit kotse ko ha. Natawa na lang ako, nung nandun na kami sa kanila, hinatid ko siya hanggang sa gate ng bahay nila. Tahimik pa rin, tapos sabi niya, good night. Sabi ko, baka hindi ako makatulog. Hindi siya sumagot, hinalikan niya ako. Saglit lang, walang kasunod, walang salita. Tapos tumalikod na siya, pumasok sa gate. Ako, umalis na rin. Alam ko wala namang pupuntahan kung magiging kami. Pero sa gabing yun, kahit sandali lang, naging kami. Sa paraan na kami lang ang makakaintindi. Nag-trike ako, pauwi. Yun ang kumpisal. Bakit walang pupuntahan? Anong reaction niyo dun sa... Or masyadong mahaba yung kumpisal? Wait, pero bakit walang pupuntahan? May boyfriend Bitin ba? Bitin? Bitin! So, teka, ito muna ha. Anong reaction niyo dun sa... Wait lang. Medyo naguguluhan ako sa kwento. Okay, sige. Si girl ay may boyfriend, wala. Yun nga, hindi niya Hindi nila dinisclose. pinag-usapan eh. Ang tansya ko kasi is, di ba nagre-ring yung phone? Tapos lalaki. Tapos sinabi lang ni Guy is, may tumatawag. Yeah. Baka boyfriend mo na. Sabi lang niya, walang pakilamanan ng love life. So, sa context na yun, maaring meron, maaring wala na. Or it's complicated. Yeah. Naguluhan ako eh. Sabi ko, may girlfriend ba si babaeng na to? Or ano? Yeah. No? Pero kasi ibig ko sabihin, how would you feel if yung campus crush mo, ikaw pala yung totga? For me, parang nakaka-proud. Nakakakilig. Diba? Kasi, di ba kayo di mo kinilig? ina-expect. Ako kinilig ako. Kinikilig ako. Kasi reunion Sobra. eh. Kaya ako nakangiti. Like, eto na, sabihin ko sabihin na nung iba na may kaba. Kasi sinasabi sa TikTok may kaba. May kabaklaan daw. Pero kinilig ako. Lalaki na ako, sa akin nang galing. Kinilig talaga ako. Ayun nga. Yeah. Parang iniisip ko kasi baka bakla din yung... Hindi, guy siya. Tapos, kasi nga, nakakatawa kasi nung unang pinost ko to sa TikTok. Sabi nila, teka, magulo eh. Babae ba yan? Ayun nga. Babae siya. Oh, okay. So, si Guy yung nag-send, yung nagsulat, and then babae yung si campus crush is babae. Kaya ganun. So, yun. So, talagang unang gusto ko sabihin is, napansin nyo kung paano siya magsulat. Kung gaano like yung creative style of writing niya. Na parang, actually kahit mahaba, parang nandun ka the whole like, papakinggan mo. Yun yung gusto kong i-bring up kasi na-bring up sa TikTok yun na sobrang bihira daw sa isang lalaki. Hindi ko alam kung totoo na kaya niyang i-express yung emotions niya through writing. Totoo yan. Like, alam mo yung habang binabasa ko siya, napipicture ko yung Ako din. Parang spectator sa gilid. nagpe-play nga sa utak ko yung kanta ni Adele. Alam niyo ba yung kanta ni Adele na parang let me photograph you in this light. Yeah. It's like, grabe yun. Diba? Parang grabe, sobrang galing magsulat ni Breeze. Tapos imagine, meron pang palayo pala sa kanya, si ate girl. So, to think, for the longest time, like even nung time na high school pa lang sila, may gusto na siya dito. Yeah. Oo. Diba? Kasi May parang, gusto yung guy? may gusto si girl. Okay, si girl. Kasi parang, kung babalikan natin yung sinabi ni Breeze, kasi si Breeze, si Guy, yung si girl naman, si campus crush. Medyo ako sa mga tao-tao, pero Si ngayon Breeze, ako na. si Guy, si campus crush, is yung babae. Is parang sabi ni, parang sobrang dami niyang iniisip kasi nga broken family. Yeah. Na parang
hindi dumapo sa isip niya na magka-crush kay campus crush. Kasi nga, wala na siyang time i-process yung mga nangyayari. But not necessarily na hindi niya gusto. Oo. Parang talaga alam kong gusto niya rin eh. Kasi imagine mo, the way he spoke about her is nandun yung emotions eh. Oo. Wala na lang talaga siguro siyang space to think about those things nung time na yun. Like, totoo naman. And alam mo, sobrang sarap ng feeling na yun. Kasi kung sasagutin ko yun na, ano yung feeling na yung campus crush, si Miss Popular, tapos ikaw na, like, you're just an ordinary person or ako ordinary guy. Tapos, out of anyone na mas better sa akin, I guess, ako yung nagustuhan niya. Like, sabing, di ba? Nayabang ka na eh. No, na, ay, sorry Sumakses kayo. ka na. Di ba? Like, Parang sorry kayo. like, parang sabi nga niya, di ba, parang sinagot na ba't di mo ko niligawan. Kasi parang sobrang humble din ni Breeze. Kasi hindi sa ayaw kitang ligawan, pero wala akong mai-offer sa'yo eh. Na something... Oo. Sorry, parang ganito lang kasi ako eh. Di ba? Feeling niya kasi siguro, you deserve more. Yeah. You deserve better. Like, which is, yun yung sabi ko nga, naisip ko nung nabasa ko yun, na, which is yung, minsan, there's nothing wrong with being just you. Yeah. Diba? Totoo yan. And quite honestly, yung authenticity ng being ikaw, ito, aminin nyo, mga babae, pag may nagkagusto sa inyong guy, authentic lang siya, tapos sabihin niya sa inyo, this is me. Yeah. Pero kung ano man yung ine-expect mo, ito lang ako yung kaya ko ibigay sa'yo. Don't you think mas okay pa yun kasi transparent kesa yung Yeah. mas, alam mo, ganito ako, pero lahat naman pala yun. Yung puro yabang. Budol Eme lang. lang. Eme lang. Eme mo lang pala yun eh, So, di ba? mas Mas mahuhulog ka dun sa... mas mahulog pa ba Yeah. Sa totoo. Sa taong totoo. Oo. Di ba? Totoo naman. And honestly, doon ko nakita na parang ano siya eh. Si Breeze, ang tingin ko is, kasi nga medyo siguro mahirap sila. Kasi nga kailangan niya Simpleng magbanat. tao lang talaga siya. Oo, kailangan niya magbanat ng buto para makapag-aral ulit. Tapos parang si girl kasi parang nagdo-doktor siya. So you would think na may May kaya. mayaman, May kaya. may kaya. Yeah. So parang nandun yung, oo nga, paano ko aabutin to? Kasi parang alam mo yun, hindi tayo magka-level. Nakakatuwa din yung confession na yun kasi I feel like madaming ganyang tao eh. Like madaming nakaka-experience niyan. So makikita nila na Posible hindi lang pala. sila, tsaka hindi lang sila, madaming kagayan ng nila. And gusto ko palang itanong kasi, do you girls like something like this na pag sinulatan kayo or dinaan kayo sa tula or creative form of yung creative style of writing, sa tingin nyo ba corny yun para sa inyo or parang you find it sweet, thoughtful, nakakilig? Anong tansya nyo doon? Para sa akin, hindi siya corny. Like, parang... Kikiligin ka? Oo, kikiligin pa rin ako. Kasi si paring Eman, nagkwentuhan kami. Like Ganyan yung siya. sumusulat siya ng talagang malalalim na tula. Oo, at saka ang haba talaga. Yeah. And ano ba, sawa ka na O ngayon? hindi ako do you find it nagsasawa. Actually, hinihintay ko siya kasi alam mo, every birthday ko, ang haba-haba talaga mga pinopost niyang tula and siyang gumagawa. Yeah. Wow, Alam mo ang ba, galing. nung nagpunta kami kila Ayen, binasa ni Eman kay Ayen. Sabi ni Ayen, after siguro 3 minutes niyang binasa, wala siya naintindihan sa lalim ng Tagalog. I know. Malalim siyang Tagalog. Yeah. Totoo. Nakakakilig kayo. Totoo. Tsaka yung mga ganong love letters, maitatago mo, di ba? Oo, totoo. Hindi kasi yung amin sa Facebook eh. Pero ako, Ano yun? aaminin ko kasi di ko alam kung alam nyo, pero sobrang torpe ako. Before, sobrang chope ako. So, nung bago ako dito, grade 12 ako, mayroon akong crush na Russian. So, ako naman, syempre, since nanggaling ako sa all-boys school, hindi ko naman sinasabing siguro lahat ng lalaki na galing doon is ganun. Hindi ako masyadong na-expose sa babae. So, hindi ko alam paano mag-approach. So, ako, since medyo nerdy ako, ginawa ko, dinaan ko siya sa tula. So, ang ginawa ko, sulat akong tula, tapos nilalaglag ko sa locker niya. Tapos, I feel like, nagustuhan naman niya. Yeah. Kaya yun. So, sabi ko, kaya gusto kong malaman sa input nyo na kung yak ba yun, yak. Or you find I don't it think so. sweet na thoughtful. Kasi parang, I get it. Like, normally, flowers, yung mga, tara, labas tayo. Pero, you don't often see yung mga nagsusulat na yung this form of yung panliligaw or... Iba na kasi ngayon eh. Tsaka mas sincere kasi yun eh. Kasi alam mo, ang bulaklak, honestly, mabilis yung bilihin eh. Totoo. Eh, yung sulat, paano... Pinag-isipan. Pinag-isipan mo talagang puso mo nandun eh. Di ba? Nandun. Parang ito, yung sulat niya, talagang hinulog niya lahat eh.
Anong masasabi niyo dun sa binigyan ng palayaw si Breeze? Like, binigyan siya ng palayaw na Breeze bilang babae. Like, kayo ba yung tipo? Kasi, ang tingin ko sa mga babae, pag may gusto sila sa isang tao, di kaya naman, alam mo yun, like, pinapangalanan nila. Oh, yeah. Mga Feeling ganun. ko, super love talaga ni ate si Guy. Super type niya, no? Kasi, kung ako na, like, tayong friends, tapos, like, kunyari wala akong boyfriend, tapos yun nga, di ba, crush ko si Breeze. Oo. Hindi ko na para i-bring up at ikwento sa inyo na yung ipagpapagmalaki ka pa na, may ganito ako na crush na parang Breeze ang pangalan. Di ba hindi naman Breeze ang pangalan ng palayaw guy? lang na binigay niya tapos crush. Kasi parang doon pa lang sa binigyan niya ng palayaw, talagang alam mo na may something na. Oo. Di ba? Ang cool pa kasi, Breeze kasi lagi daw nadaan lang. Yeah. Yung gano'n, parang Yeah, I hangin. know. Parang hangin. Yeah, pinag-isipan niya talaga yung yung nickname. Super love talaga siya ni girl. Like, alam mo yung ramdam mo talaga na may pagtingin siya. Like, alam mo yung, hindi lang niya, kasi actually gusto ko itanong to. Kayo ba yung tipo ng babae na pag may gusto kayo sa guy, you would tell them straight out na gusto kita? Kasi alam niyo naman yung norms or yung standards na guy yung unang mag-a-approach. Kayo ba yung tipo ng girl na pag may gusto kayo sa guy, sasabihin nyo? Ako hindi. Yes. Yes. You would shoot your shot. Yes. Ikaw. Ako hindi ko kaya. So para kang si ate girl na ngayon na lang silang nagkaroon ng reunion tsaka niya binaring up na ba't hindi mo ko niligawan. Yeah. So okay. Hindi ko kaya. Actually ako naman as a guy, kung may, since ako as a torpe guy, may girl na naglumapit sa akin and sinabi niya sa akin yun, I would actually find it super sweet. And Diba? bakit kasi parang alam mo yung bakit kasi kailangan guy yung unang mag-first move. When in fact, there's nothing wrong with girls doing the same thing. And I just find it sweet as well, di ba? No. So yun, like, gusto ko rin pag-usapan kung gaano ka nonchalant si Breeze. I know. Like, what's with guys na sobrang mysterious na nakakahumaling sa mga babae? Do you guys know? I feel like may yung element ng pagiging mysterious minsan is yung one thing na nakakapagpagusto sa babae. Siguro may thrill. Yung iba kasi mga babae gusto mga bad boy. May thrill Yeah. Siguro kasi pag mysterious ka, parang minsan kasi ako noong bata akong gusto ko talaga mga bad boy. Kasi, sorry kasi fan talaga ako dati ng Meet Your Garden. So feeling ko noon, pag si bad boy na to, na sobrang bad niya sa lahat, pag ako naging girlfriend niya, tapos soft, alam mo yun, naging siya soft sa akin. Feeling ko, sino kayo dyan lahat? Di ba? Yeah. Yung boyfriend ko yan, ano siya sa inyo lahat? Oo, Matapang siya. Pero pag sa akin, soft boy siya. Tiklop siya sa akin. Di ba? So alam mo yung parang may ganun sa utak ko. Parang Eman, sa mga kwento mo sa akin, parang ganun ah. Pagka hindi nakaharap si Bella, bad boy ka eh. Hindi bad boy yan. Tapos kapag ka nandiyan na si Bella, palab naman, bibe. Bebe, palop. Ay, Pero ang sorry. cute. Pero ang cute though. Like, ang cute. Ang cute. Tsaka ang nakakatawa kay Eman, kahit kaharap niya kami ni Bea, like, di siya nahiya. Yung ganun. I-show yung ano niya, emoji. Actually, affectionate talaga siya. Yeah. Like, it's, I'm so proud of him na ganun kasi hindi siya yung tipo ng tao na ikahihiya. Oo. Yeah. Yung anong meron kayo. Kung Yeah, ano I siya know. sa'yo, like let's say, kung ano siya sa'yo off-cam, on-cam, parehas. Totoo Like, yun. wala I siya know. talagang tinatago. Naging siya na yung topic eh. Hindi na si Breeze. Sorry lang na wala na. Eman, hindi ikaw. Naka-breeze kami. Ay, yeah. Tapos bukod sa, di ba nga, speaking of pagiging nonchalant ni Breeze, hindi siya marupok. Kasi imaginein mo ha, campus crush yun. Yeah. Hindi mo pa makakagatin. Siya yung may ano pa yung pilitin mo ko. Hindi ako bibigay. Kasi kung ako yun. Kasi nga, ito example na lang. Meron akong, punta kami kasi meron kasi boys school, all girls school. Interaction. Yeah. Siyempre, meron talaga doon na isang star na parang siya yung crush ng lahat. Parang, yung gano'n, parang campus crush. And to think na, kung yung campus crush na nagustuhan ko doon, umami sa akin. Parang yaya Ayun ka na. na. Ay, sorry kayo. Ay, hindi na ako Lunch na tayo. hindi na ako magpapaano. Ako na to eh. Oo. Yeah. Di ba? Hindi na eh. Totoo. Ako na yung pinili niya eh. Kaya sabi ko, like, yun yung parang sabi ko, there's something about kay Breeze na bukod sa pagiging mysterious, he's the type of person na critical din. Yeah. Like, hindi siya basta-basta na, Sugod na sugod. Hindi Sunggab. niya inano yung... And hindi niya rin tinitake advantage yung totoo. situation. Even Yeah. na nakainom na sila or anything. Diba? Like, talagang gentleman din. Alam mo, ang ina-expect ko dyan sa ano na yan, confession na yan, may mangyayari sa kanila. Ang utak mo, bakit ganyan gumana?
Ano yung mangyayari? Sabi na nga niya sa simula pa lang, wholesome eh. Oo. Anong mangyayari ba ina-expect mo? Like, sasamantalahin niya si girl nung malaman mo na, oh, may crush akin to, parang bigay na bigay to. Diba? Parang ganun ang inisip ko sa kanya. Sorry. Ganun ka ba? Ibig niya sabihin, kung ganun ka ba, campus crush. Hindi naman Yun nga, oo nga. Sis, ayusin mo. Pero although, pag-usapan natin yung kiss, di ba? Like, siguro hindi na natiis ni campus crush na, like, all these years, I never felt you. For this one night, let me feel you. Ang sweet, di ba? I just hope wala silang partners pa. Oo nga, yun din yung iniisip ko. Actually, I wanna speak doon parang, di kaya may reservations si Breeze towards like parang pursuing her kasi maybe feeling niya, and I really do respect him na ganun siya kasi even the fact na nag-show na ng motibo yung babae, like parang iniisip niya pa din na, since nagre-ring yung phone, baka may guy. Hindi siya basta, alam mo yun, kasi syempre, alam mo naman nowadays, kahit na meron ng partner, like, mag-ano ka pa din yung parang pangit pakinggan pero kakanain mo pa din, ganun. Like, grabe yung kakanain. Alam mo, yeah, pero I get you. Magpakatotoo na tayo. Like, di ba? Ibig ko sabihin, anong masasabi niyo doon na ganun si Breeze na klase ng lalaki in this time of, you know. Actually, super, parang, alam mo yung grabe yung respeto ko kay Breeze. Kasi nga ganun ang ginawa niya. Alam mo yung hindi talaga siya nag-take advantage sa situation na meron sila. Kasi una-una lasing na sila. True. Diba? Like, so alam mo yung, hindi naman sa hindi mo na alam ang ginagawa mo, pero malakas ng loob mo eh. Oo. Diba? Iba pag nakakainom na. Iba, parang malakas loob mo. Hindi totoo na, well, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero tanda mo pa yung nangyayari. For sure, nakapag-drive pa siya. Or wherever. Pero yung, pa niya yung... diba yung, minsan malakas na yung loob mo at kung gusto mo din talaga at kita mo nagpapakita ng motibo. Halikan ka ba naman? Diba? Parang kung ano, di ka, pasok ka na sa gate. Ay, hindi pala kung ako yun. Baka hindi lang Huwag naman dun. Gabi naman. Lasing na nga. Ibig ko sabihin, hindi naman lahat. Pero ibig ko sabihin, kung yung typical lang ng mga klase ng, alam mo na, mga tao dyan, hindi ko naman sinasabi kung lahat, pero may mga pagkakataon na yung mga ginagawa ni Breeze is parang hindi madalas nangyayari yun. Parang bihira na lang yung mga ganon. Lalaki. Like, kumbaga, ibig ko sabihin, alam na natin, like, siguro sa tansya ko, sa context ng kwento niya, may gusto rin siya. Oo. Pero hinayaan niya lang na hanggang dito kasi yun lang yung gusto ng babae. Ng babae, kumbaga, nirespect niya yung boundary. May respeto, totoo naman. Totoo nga. Kaya yun. So, nakakatawa pa doon yung last line niya. Nag-try ako pa uwi. Parang, ang ganda nung biglang nag-try ako pa uwi. Wait, sino nag-try? Di ko Kasi last line, di ba? Ito, babasahin ko kasi ulit. di ba hinatid niya? Di ba ito sabi niya? kasi hinatid niya sa kotse ng okay. Tapos di ba nag-kiss sila sa Hatid gate. kita pa uwi. Yeah. Tapos yung last line niya sabi niya, pero sa gabing yun, kahit sandali lang, naging kami. Sa paraan na kami lang ang makakaintindi. Nag-try ako pa uwi. Nakakatawa, pero at least hinatid niya pa rin. Yeah, di ba? Ang comedy kasi parang kilig. Tapos randomly. Feeling ko funny din si Guy. I feel like. Di ba? Parang siya, like alam mo yung may sense of humor. Yeah. Which is why I think, isang factor din yun na nagustuhan ni Campus Crush. Oo, hindi na ako magtataka kung bakit siyang nagustuhan. Diba? Feeling ko din gusto siya ni Guy ever since. It's just sa tama talaga kayo Talagang kanina. busy lang siyang Ang tao. dami lang nangyayari sa buhay niya na hindi na talaga, like, hindi niya gusto. Parang wala na, hindi yun ang priority niya, yung mga ganong bagay. Like wala na siyang, parang brain capacity to handle ang magkaroon ng relationship. Kasi di ba tumigil pa siya nun 2 years, Yeah. diba? 2 years. I salute you, kuya. You're so hardworking. Gumagawa siya ng paraan para buhayin ang sarili niya. Oo, hindi tulad nung ibang tao dyan na hindi naghahanap ng paraan para Hindi siya umaasa sa iba. Oo, siya yung tipo ng tao na dapat kapulutan ng aral ng mga mga bata, hindi lang sa Totoo. pagiging ganyan responsable sa
trabaho or anything. At saka sa pagiging bilang lalaki. Kumbaga meron siyang prinsipyo. Yeah. Ganyan pala ang dapat hanapin si Breeze. Oo. Yes. So ito natatatak sa atin ngayon. Ang standard guy natin ngayon is si Breeze. No? Si Breeze. Diba? Hindi ba na-reach? I think na-reach naman ng boyfriend mo si Breeze. Of course. Pero diba? di siya nag-trike pa uwi. Buti naman may sasakyan. Nakamotor kasi, no? Nakamotor naman. So, sobrang, alam mo yung, sobrang na-invested ba kayo sa story? Yeah, actually, alam mo, gustong-gusto ko yung ano ni Breeze dyan. Like, parang kakaiba talaga siyang lalaki. And alam mo, minsan kasi, hindi naman din sa hindi niya gusto, pero minsan kapag you're so caught up sa nangyayari sa buhay mo, parang ayaw mo mangdamay ng iba. Mm-mm. And I feel like ayaw niya lang idamay. Ayaw niya mangdamay ng iba na papasok sa gulo niya. Sa gulo na meron ng buhay niya at that time. At that time. Hindi siya selfish. Ano? Oo, so nakakatuwa. Sobrang selfless niya rin. Yeah, so nakakatuwa talaga siya. Sobrang feel good nung kwento. Yeah. Oo. And you know, honestly, lahat ng mga comments sa TikTok, puro, I hope this love may find me. Ganun nga palagi yung mga comment. Kaso kulang Sana ma-clear natin kung may partner mga jowa. ba. Kasi naman may chance pa kayo. Actually, tsaka kung may jowa kayo, hindi pala wholesome to. Diba? Totoo. So yun, sana nga wish natin na merong, kasi bitin no? Oo. So, Part 2. Kuya, ituloy Birth mo vlog. please. nanganak bigla, Nanganak na. So, sobrang bitin, guys. And with that being said, pupunta na kami sa part 2. So, this is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. See you in part 2. Peace. Part 2 of what? Ano part 2 yan?